Hello, ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang paksa natin ngayon ay magsasize tayo ng conductor, feeder, at saka ng breaker para sa multiple motor. Yung dalawa hanggang sa mas marami pang motor kesa sa dalawa. Malakasan na, pagsasabay-sabayin na natin. Hindi lang branch circuit conductor at saka breaker ang ikakalculate natin. Lalahatin na natin, pupunta rin tayo sa feeder hanggang sa feeder protection. So yan, pantayan ninyo. Medyo advanced itong topic na to. So kung DIYer lang kayo o bagito, maaring medyo mahirapan kayo. At doon naman sa mga electrical engineer, meron na rin sumusunod sa mga video ko dahil ang comment nila hindi naman daw na di-discuss masyado sa classroom yung mga provision sa PEC at paano ang interpretation nito. So ayan, sundan nyo to. Pawang provision sa PEC, yung mga section sa PEC, yung mga procedure doon ang gagamitin natin para makapag-size tayo ng ating overload, branch circuit conductor, branch circuit breaker, feeder at saka feeder protection. So ayan, mahirap lang mag-discuss dito dahil kailangan natin ng blackboard. So pupunta na tayo sa blackboard. So kahit pa paano, meron kayong take home dito. Kahit electrical engineer kayo, sa isang hamak na electrician na katulad ko, may mapupulot at may mapupulot kayo. Nakita ko na yan sa mga dating video ko. Okay? So, let's go! Ang sama mo makatingin. Umpisahan na natin mag-size ng ating conductor, feeder, at saka mga circuit breaker para sa multiple motors. Yung bang dalawa o higit pa sa dalawa na dami ng motor. So, ito ang steps na gagawin natin o ang mga hakbang. Ganito na lang ginawa ko para wala masyadong clutter, mas magaan sa mata. So, ito ang steps. 6, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una, ay hahanapin natin ng full load current ng bawat motor gamit ang horsepower rating nito. Tapos, ay kukunin natin ng overload protection, ang branch circuit conductor, branch circuit circuit breaker, feeder at saka feeder circuit breaker. Sa step 3 to 6 ay gagamitin natin ng full load current para malaman natin ang ating mga procedure para sa mga hakbang na ito. Pupunta tayo sa Philippine Electrical Code dahil nandito ang susi ng kaalaman natin sa pagsasize ng ating mga conductor at saka protective device. So, ang number 1, ito ang representation niya sa ating schematic diagram. Mula sa horsepower ng bawat motor ay aalamin natin ang full load current. Ito ang section sa Philippine Electrical Codebook kung saan natin makikita ang procedure para makuha natin ang value ng bawat isa sa step 1 to step 6. Ang number 2, overload protection. Diyan, ito, mabigat itong sasabihin ko hindi natin kukunin ang value para maalaman natin ng ating protective device sa full load current. Sa nameplate value natin kukunin yan. Pero dito sa 3 to 6, full load current na ang gagamitin natin. Ito nga pala yung ating overload, yan ang representation. Tapos, number 3, ito yung ating branch circuit conductor na merong branch circuit protective device. Ang ating branch circuit protective device yan, ang ating feeder, ay short circuit at saka ground fault protection lang. Ang overload protection, ito ang magbibigay. So, pagkatapos, itong dalawang branch circuit natin ng motor o higit pa, ay pagsasamahin natin sa isang grupo ng electrical circuit, magsasama-sama yan at lalagyan natin yan ng feeder wire. So, ayan ang ikakalculate natin dito sa step 5. At ang step 6, syempre,
ano ba ang gusto nating proteksyonan sa ating electrical circuit? Yung conductor. Meron niyang feeder circuit breaker na siyang tumatayong short circuit at ground fault protection. Nga pala, bago tayo mag-umpisa at magtuloy, introduce ko sa inyo itong ginawa kong mga abbreviation. So, kasi marami akong isusulat na nakalagay dyan, ang dami. So, pag nakita nyo yung FLC, full load current ang ibig sabihin. Pagka OL, overload. Branch circuit, BC. CB, circuit breaker. Overcurrent protective device, OCPD. Tapos short circuit and ground fault protective device. Ayan short circuit and ground. Ngayon, ito pa isa. Sa discussion ko, ilagay nyo sa isip nyo na magkaiba ang calculated size sa standard size. Ang ating mga conductor, meron niyang standard ampacity ayon dun sa ampacity table ng mga conductor. At ang ating circuit breaker, may standard ampere rating o mga size. Meron niyang nakalista yan sa 2.40.6. So, nandun yung mga standard size. So, kasi, pag meron na tayong calculated size, doon pa lang tayo pipili ng standard size. Pwedeng umiksakto kagad, pero kung hindi, meron tayong mababasang, halimbawa, sasabihin, not less than calculated size. Ibig sabihin, pupunta tayo sa mas mataas na size. At pag sinabing not greater than calculated size, pupunta tayo sa mas mababang size. So, yan, tandaan nyo yan, ha? Dahil, yan makikita ninyo sa mga rules na ipipresenta ko sa inyo. So, dyan nagkakaroon ng maraming kalituhan. At tatanggalin natin yung kalituhan dyan. Dito, mukhang madali. Ngayon, pipresenta ko na sa inyo ang una, itong section na to. 4.30.1.6. Paano natin malalaman yung full load current? Step 1. Kukunin natin yung value ng full load current. Malalaman natin yan base sa horsepower rating ng bawat motor. Ito yung rule para makuha natin ang value ng FLC. Dinikit ko na rito. So, 4.30.1.6A. So, sa A, dito sa section ito, dyan natin makikita sa A. For general motor applications, current rating shall be based on. So, dito daw natin makukuha ang full load current sa table values mula sa table 4.30.14.1 hanggang sa 4.30.14.4. So, ang table 4.30.14.2 para sa single phase. At ang table 4.30.14.3 para sa 3 phase. Sa ngayon, yan ang mahalaga sa atin. So, ngayon, yung mga value na makukuha natin yan para ma-determine natin ang conductor ampacity at saka ang ating branch circuit, short circuit at ground fault protection. Siya nga pala, kasi hindi ko na pinaliwanag dito ano yung overload, ano short circuit, anong ground fault. So, para maunawaan ninyo at kung bago lang kayo o DIYer, panoorin nyo itong video ko, overcurrent, overload, short circuit at ground fault. Ano ba ang mga ito? Kasi dito hindi ko napapaliwanag yan. Sabi ko nga sa inyo, requirement o medyo advanced ng konti itong mag-size ng motor. Hindi ito naggagawa lang tayo ng sizing para sa ordinaryong branch circuit. Merong salimuot na konti. Ito mas komplikado. Number 2, nameplate values for motor current rating basis of separate overload protection. So, ayan, maliwanag nameplate values ng current rating. Kung maglalagay tayo ng separate overload protection, na siyang ginagawa natin sa mga magnetic starter ng mga motor. So, nameplate values ang gagamitin nating value para mag-compute tayo ng value ng ating overload protection.
Tapos, yung ating value dito sa mga table na to ay hindi ginagamit para dito sa mga low speed motor. Yung bang less than 1,200 RPM, rounds per minute, sa high torque at saka sa multi-speed motor. Okay? Ngayon, papakita ko na sa inyo yung table. Kakabit natin. Ito para sa single phase. At saka, ito naman, para sa 3 phase. So, kung meron kayong Philippine Electrical Codebook, ayan naman yung numero At kung wala naman kayo, i-google nyo. Madali lang. Sabihin nyo kay Google, show me pictures of full load current tables for single phase and for 3 phase. O yun, ganun lang ang gagawin nyo para makakuha kayo ng mga table. Kaya lang, ang ibibigay sa inyo, mga table sa NEC, hindi sa PEC. Pero, parehas na parehas. Number lang, table number lang ang nagbago. So, yan binibigay ko na sa inyong tip. Pag meron kayong hindi alam na gusto nyong kunin sa Philippine Electrical Codebook, hingin nyo kay Google yung table o hingin nyo yung section number. What section number? Sabi nyo, hey Google, what section number can I find in the NEC? NEC wag PEC. Medyo hindi pa familiar si Google AI sa PEC. Sa NEC, familiar na familiar siya. Pareho rin naman halos. Konting-konting pagkakaiba lang. So, ganito. Dito sa table ng single phase, itong column na to, binibigay yung horsepower rating hanggang sa 10. Tapos yung mga operating voltage, ito, yan. At ang corresponding amperes na ang full load current ay ayan, binibigay. So, halimbawa, meron tayong single phase na motor, 1.5 horsepower, edi ito, 1.5 horsepower, tapos 230 volts, makikita natin ito, 10 amperes ang ating full load current. Ang tawag dyan, halos full load current, pero yan ang design current. Parang maximum design. Yung bang, maximum design. So, sa ngayon, yun na lang muna. Ito naman ang para sa 3-phase natin na AC motors. Ayan, ang horsepower rating. Naku, ang dami. Hanggang pataas ng pataas kasi 3-phase na to. Ito nga ang sizing ng motor. Pang industrial tsaka commercial knowledge nga ito Bihirang-bihira sa residential na magkakabit ng multi-motor sa bahay. So, ayan. Ganon din. Ano ba? 230 volts, 1.5 horsepower. Titingnan natin. Horsepower, 230 volts o 6 lang sa 3-phase. So, ayan. Yan ang gamit. Makukuha natin yung FLC. Ngayon, meron na tayong FLC. Sabi nga doon sa binasa nating rule, dyan natin ibabase ang determination natin ng ampacity ng ating conductor at saka ng ating circuit breaker. Step 2 na tayo. Overload protective device. Overload protection naman. Dito sa 4.30.3.2. Ito yung rule. So, A1. Mula rito, subsection tayo. Overload device shall be rated at no more than the following percentage of the motor nameplate full load current o rated load current. Take note ang nameplate. Ayan Nameplate. Hindi natin gagawin yung full load current na kinuha natin sa table sa PEC. So, kapag yung motor may mark na service factor 1.15 or greater, yung ating percentage na imumultiply sa full load current ay 125%. Sa may motor na mark with a temperature rise of 40 degrees centigrade or less, 125% din. At saka sa lahat na ng motor,
115%. So, yung overheating kasi, nangyayari yan kung i-overload natin o kaya minsan may failure to start yung ating motor. Dahil minsan, dahil sa dumi, dikit na yung bearing, ayaw umikot. O kaya, masyado nating nilagyan ng heavy load o pinahirapan natin yung motor. So, mo-overload yan. Ito namang mga motor na may marka na service factor na 1.15, panaka-naka, yung motor, pwede namang umandar siya sa 15% over yung rated capacity. Hindi palagi, kasi masisira naman. At siyempre, motor yan eh. Pag umandar yan, mag-iinit yan. Talagang mainit ang motor. So, ganyan. Ngayon, yung iba, sasabihin nila, bakit hindi natin pwedeng gamitin yung FLC? Meron ding rule sa number 2. Ito, yan. A thermal protector integral with the motor. Kasi, pag gumanamit natin yung FLC, mutin academic dahil integral sa motor yan. Pag binili natin yung motor, meron na yan. Yung manufacturer na ang naglagay. At saka, hindi ganito ang gagamitin nating numero. Ito, FLC for 9 amperes or less, 170. Pagka 9 amperes, 9.1 to 20 amperes, 156. So, hindi ginagamit ang FLC para sa overload protection. Step 3. Ito, makukuha na natin ang ating value ng branch circuit conductor dito. So, ito yung rule para dyan. 4.20.2.2 para sa single motor. Conductors that supply a single motor in a continuous duty application shall have an ampacity of not less than 125% the motor full load current rating as determined by 4.30.1.6A1. Balikan ninyo yung video, pinaliwanag na natin yan. Yung ibig sabihin, galing sa mga tables. So, maraming klase ng motor. Iba-ibang itong rule na to, pababa, sunod-sunod pa. Pero ang pinaka-suma total, halos ganun din ang sinasabi. Kunting-kunti lang ang exception. 125% para sa continuous duty na motor. Ano ba ibig sabihin ng continuous duty? Yung motor, halos pagka-motor, lalo sa industrial, umaandar yan 3 hours or more. Ang motor lang na masasabi natin na isang example ng hindi continuous duty, yung garbage disposal unit. Kasi sandali lang palaging andar nun po, intermittent. Minsan minuto lang, minsan wala pa. So, suma total, napakadali ng buhay natin sa pagsasize ng conductor, ng branch circuit conductor. Ampacity is full load current times 1.25. Makukuha na natin yung ampacity ng ating conductor. Tapos, yan. Pipili tayo ng standard size ng ating conductor base sa table, sa ampacity table. Ito yung ating conductor ampacity table. So, base yan sa 3 current carrying conductors at saka sa 30 degrees centigrade na ambient temperature. Yan ang kondisyon para magamit natin itong table na ito. So, ito yung size ng ating conductor. Tapos, meron niyang insulation type na may corresponding na temperature rating bawat insulation type. Ngayon, para maintindihan nyo kung paano gamitin itong table na to, makabubuti, panoorin nyo rin yung video ko, ang pamagat, conductor, ampacity, and temperature rating use. Mahusay na paliwanag. Yon, marami kayong matututunan, maganda yon. Pero, gayon pa man, dito sa video na to, papaliwanag ko rin ng konti. Saan tayo pipili ng ating conductor na gagamitin natin
para sa ating motor. Katulad dito, tatlong ampacities corresponding sa tatlong temperature rating. Gagamitin natin ngayon ito sa section na to, table section 1.10.1.15 C114. For motors marked with design letters B, C, or D, conductors having an insulation rating of 75 degrees centigrade or higher. Dito raw, yung conductor na mayroong 75 degrees na rating or higher, itong 90, sabi, shall be permitted to be used. Dito, pwede raw gamitin ito tsaka ito para sa motor. Ito, initsapwera niya. So, sabi niya, provided the ampacity of such conductors does not exceed the 75 degrees ampacity. So, ito yung mga ampacity sa 75 degrees. Pwede raw natin gamitin ito para sa motor. Pero, sa halip na itong malaking ampacity ang gagamitin natin sa calculation, yung ampacity lang dito sa column na itong gagamitin natin. Ampacity lang sa 75 degrees centigrade column. Yun lang. So, in effect, dito tayo pipili ng ating ampacity kahit 90 degrees centigrade o itong insulation type ng conductor ng ating ginamit. Ito lang ang ampacity na pwedeng gamitin natin. Ito, hindi rin. Kasi 60 degrees ito Sabi, 75 degrees or higher na ampacity rating ang pwede natin gamitin sa motor. Kasi nga, mainit yung motor So, ganun. Itong may asterisk na ito, refer to 2.40.1.4D for OCP delimitation. May limitation ang ating paggamit ng conductor dito sa section na to. Ang tawag dito, small conductor rule. Yan ang pamagat. Panoorin nyo rin para maintindihan ninyo. Dahil itong may asterisk na ito, dito lang sa tatlo, small conductors. Hindi naman natin gagamitin itong nasa 75 degrees column. Ito lang ang gagamitin natin. So, ito hindi natin gagamitin. Ito gagamitin natin para sa motor. Ito naman ang gagamitin natin. Dahil nga sa small conductor rule. Magkapares yung circuit breaker na 15 ampere rating sa size 2 mm squared. 20 ampere na circuit breaker magkapares sa 3.5 na millimeter squared at yung 30 sa 5.5. So, yan ang overcurrent protective device limitation ng paggamit natin ng conductor para sa motor. O, gets nyo? Medyo maraming quirks, maraming liko-liko. Okay, so, doon na tayo sa pangapat. Branch circuit breaker. Ito. Paano mag-size nito? 4.30.4.2 rating for individual motor circuit. O, ayan. Kukunin na natin yung motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device. Shall comply with dito sa B and either C or D. Yung D, kalimutan na natin yun. Medyo walang bearing masyado dito sa pagsa-size natin. High torque lang yata yun. So, ayan. Ang gulo, no? Tingnan nyo, hindi tuloy natin maintindihan dahil may ganito pa. Pwede namang reptahin. Ganyan ang pagkakasulat nito. Kaya napakahirap magbasa. So, B. O sabi lang shall comply with B. Tapos C. B and C yung ating concern. So, motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall be capable of carrying the starting current. Dapat daw kaya niya yung umpisa na lock rotor current, kasi motor yan Dun sa mga veterano na nakakaintindi ng motor, alam naman natin sa umpisa ang lakas ng palo ng pasok ng kuryente sa motor bago ito uminit. So, kung beginner pa kayo, at saka DIYer, tsagain nyo na lang.
baka maintindihan nyo rin pagdating ng panahon yung sinasabi natin. Pero yun, dapat kaya niyang kargahin yung bugso ng palo ng kuryente sa umpisa. Tapos, yung protective device, the rating shall not exceed the value given in table 4.34.2. So, ano ba yan? Ito yung table na yan. Ganon din, ano? Kung gusto niyo yung actual kopya nito, kasi maglilipat-lipat pa ako, PEC, pupukunan ko pa ng video, kaya ganyan. Ginagawan ko na lang ng sariling table na medyo shortcut na. O ito, maximum rating ng motor for branch circuit, short circuit and ground fault protective device. Yung klase ng motor. Tapos ito yung non-time delay fuse. Ito yung percentage ng multiply mo sa FLC para makuha mo yung branch circuit rating. So, inverse time breaker. Ito yung ating circuit breaker. Inverse time yun. Ang ating circuit breaker. Panoorin nyo rin yung video ko. Circuit breaker. Anong gamit nito? Yun. Para maunawaan ninyo ng gusto. Paano ginagamit yung circuit breaker? Anong circuit breaker ang pwede sa motor? Alin yung hindi? Meron niya mga type A, B, C, D, ganon, Z. So, para sa lahat ng motor, 250% mo i-multiply sa FLC. Yan, makukuha mo ang branch circuit breaker rating. Okay? Wound rotor, 150, direct current, 150%. Ibang-iba pagka nagko-compute tayo ng circuit breaker para sa continuous load o kaya sa non-continuous load. So, ayan. So, in effect, ang ating branch circuit breaker rating ay full load current times percentage. Depende kung anong klaseng motor. Kadalasan, 250% natin minumultiply. Dahil mga induction motor yung karaniwan na gamit natin. Okay? Feeder. Number 5. Ano ba yung feeder? O di, yung ating mga motor na meron tayong dalawa o higit pa. Pagsasama-samahin natin sa grupo, sa isang electrical circuit. O yan, pagsasama-samahin natin sila sa isang feeder, mas mataba. So, ito ang process. Paano natin kakalculate ang size ng ating feeder? Dito natin makukuha yan. 4.30.2.4 Conductor supplying several motors or a motors and other load shall have an ampacity not less than the sum of the following. Hindi liliit sa ano nito. Ito plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. So, yan ang formula. So, ano ba yan? Number 1, 125% full load current of the highest rated motor. So, alamin natin dun sa ating mga motor na pagsasama-samahin. Yung pinakamataas na full load current ng motor. Siyempre, yung pinakamataas ang horsepower rating, yun ang may pinakamataas na FLC. So, multiply natin yan by 125 o 1.25. Okay? Tapos, dadagdag natin yung FLC rating ng lahat ng ibang motor sa grupo. So, ito, tapos kung meron pa tayong sasama to, ilaw o kung ano pang gamit, 100% ng non-continuous non-motor loads at saka 125% continuous non-motor loads. Para dito, panoorin nyo yung video ko. Walang 80% safety factor nakasulat sa PEC. Yan ang tinatalakay ko rito. Sa purpose natin ngayon, motor loads lang eh. So, tanggalin na natin yung 3 and 4. 1 plus 2 na lang. Feeder size natin, 1.25, highest rated motor FLC, plus yung lahat ng FLC ng mga motor. Dali, ano? Okay. So, eto na tayo. Last. Feeder breaker. Eto yung rule. Diyan natin babasahin. Eto yan. Yung pinaka feeder protective device natin. Short circuit and ground fault protection. Ito, section 4.30.5.2 A.
A feeder supplying fixed motor loads consisting of conductor size based on ito 4.30.2.4. Ito nga yung feeder na compute natin. Anong gagawin diyan? Kailangan yan lalagyan natin ng feeder protection ng breaker. Shall be provided with a protective device. Anong rating ng protective device? Ito sabi, not greater than, hindi lalaki sa largest rating o setting ng branch short circuit ground fault protective device for any motor supplied by the feeder. Yung galing dito sa grupo na to, yung largest motor. Plus, plus the sum of the FLC of all other motors of the group. So, anong ibig sabihin yan? Ito. Ganito lalabas ngayon ng formula. Ang feeder, protective device, equivalent yan sa protective device, sa branch circuit protective device ng highest rated motor. Plus, FLC nung ibang mga motor. So, ayan feeder breaker. Kasi, wala tayong values So, hindi pa tayo nagsosolve ng problema So, percentage, kukuha tayo ng percentage kung circuit breaker 250 o 150, depende sa klase ng motor. Times yung FLC na nakuha natin sa table, depende kung single phase o three phase, nung highest rated motor, plus yung dami, yung summation ng FLC ng all other motors. Ito na simbolo na ito, ibig sabihin niya, yung feeder breaker, less than or equal, o not greater than. Ito yung symbol para sa not greater than, na, yan ang symbol dito sa salitang not greater than. Kasi syempre, yung mga verbal mathematical problems, co-convert natin yan sa mathematical equation yung not greater than, yan ang ibig sabihin yan. So, ngayon, punta tayo rito. Hindi ko kasi binasa to Sinadya ko sa huli. Kasi, ito, halo-halo na Medyo, may hirapan na tayo. Nahirapan din ako nung umpisa Based on the maximum, yung branch circuit, short circuit and ground fault protective device for any motor, base yung value na yan sa maximum permitted value for the specific type of protective device in accordance with etong ang table na to. Ayan. So, ito, yan. Yan. Or, 4.40.3.2a for hermetic refrigerant motor compressors. Nabasa nyo ba yan? Ito, 4.40.3.2a for hermetic refrigerant motor compressor. Lagyan din natin ng underline yan. Ito, lagyan natin ng underline yan. For hermetic refrigerant motor compressors. Bakit? Kasi kahit engineer, kahit yung reviewer ng mga RME, pag may nagtanong, yung 1.5 horsepower na air conditioner, paano daw isa-size? Nako, pupunta ngayon dito, tapos isa-size niya, gagamitin pa ito. Ayan, liwanag 4.40 for hermetic refrigerant motors. Iba ang section ng pag-calculate sa conductor at saka breaker ng motor. Iba para sa hermetic refrigerant motor compressors. Ang rules para compute tayo ng mga valor ng ating conductor at saka ng ating protective device ng ating short circuit and protective device, makikita natin sa part 4.4 section, itong section na to. So, ano ba yung sinasabi niya sa section na yan? Ito, yung circuit breaker rating, 175% lang ng rated load current. At yung rated load current na yan, yan yung nakasulat sa nameplate.
Hindi yan base sa FLC. Iba. Iba ho ha. Itong tandaan ninyo ha. Iba yung sa aircon. Iba ang value, 175% to. Iba para sa motor. Kaya nga magkaiba ng section niya ng rule sa pag-calculate eh. Nako, dami nagkakamali rito. Papakitaan ko kayo. Yung susunod na ibibideo ko, yung isang engineer na reviewer ng mga RME, magaling siya. Kaya lang nagkamali siya rito sa isang ito. Kasi baka masabi ninyo, kung ano-anong pinagsasabi ko eh. Kaya yun, ipapakita ko rin sa inyo kung saan siya nagkamali. At kung ako mali, aminin ko. Pakita nyo lang sa akin. PEC to PEC lang. Pakita nyo sa section sa PEC. Saan ako nagkamali pag ginawa ko na yung video na yun. Okay? Puro principles. At saka rules. At saka formula. Yung pinakita ko sa inyo. Pero mahalaga. Kasi para makita ninyo walang kaduda-duda. Paano mag-compute ayon sa PEC. Ayan. Nilagay ko lahat ng resibo. So, kung nagkamali ako, sabihin nyo saan ako nagkamali. Ayan. Walang meet. Yung ginawa ko, puro principle, puro rules. Eto ngayon. Gagawa tayo ng problem. Eto. 4 na 3-phase motor, 460 volts. Isang 150 horsepower squirrel cage induction motor. Isang 30 horsepower na wound rotor induction motor. Dalawang 10 horsepower na squirrel cage induction motor. Tapos itong mga motors na to, merong 40 degrees centigrade temperature rise at saka service factor na 1.15. Okay? So, ang wala rito, yung nameplate full load current. Yan, titingnan natin. Kaya sinadya kong wala kasi merong isang vlogger. Ito mismo yung kanyang nilagay ng mga values. Pagdating sa pagko-compute ng overload protection, FLC ang ginamit niya. Di ang laki. Paano kaya ang protection niyan sa overload pag malaki? So, yan. Kaso, ang haba na ng video natin. Part 2 na lang ito natin gagawin. O kaya kung hindi, gagawa ako ng isang mahaba, magkasama silang dalawa, complete. Pero meron ding gagawin ko na, ito yung part 1, ito yung part 2. So, yan. Bantayan ninyo. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aking video. So, kung hindi napulot kayo sa na-content sa ginawa kong video na ito, i-like ninyo, i-share, mag-subscribe na rin kayo at mag-comment sa aking video. Yung iba ko pang mga video, naku, magaganda yun. Puro rules din sa PEC at pinapaliwanag ko. Subaybayan nyo rin para maging mas marami kayong nalalaman tungkol sa rules sa PEC. So, again, maraming salamat sa inyo. Umabot kayo hanggang dito. Haba na eh. Uulitin ko, maraming salamat sa panonood ninyo. Uulitin ko rin ang pamamasyal. Okay? Sige, tuloy natin.